guys, mahilig ba kayong mag-farm? Itong video na to ay para sa inyo. But don't forget to click subscribe para sa next video ko ay malalaman nyo yung bago kong upload. Okay guys, ito yung brother ko. Tanungin natin siya kung anong experience niya sa pagsasaka ng palay. Dino pala yung pangalan ng brother ko. Hello. Ilang hektarya yung trabaho mo ngayon? Siyam. So, sa 9 hectares, mga ilan kayang sako yung ma-harvest mo every season? Dapat makaabot ng 900 per hectare. Dapat makaabot ng 100 para hindi lugi. Okay. So sa per hectare, magkano kaya yung gastusin? Mga 50,000. 50,000 per hectare. Tapos 150 sacks estimated Estimated. per hectare. 150 maximum. Minimum 100. Okay. So sa experience mo ngayon, or hindi lang ngayon, sa ibang seasons, ano yung pinaka mahirap sa magsasaka? Yung maranasan nyo sa example, weather ba? May sakit na sakit-sakit? Yung sa tubig, problema sa tubig. Irrigated ba? Irrigated. Minsan walang tubig kasi schedule. Alternate sa paggamit sa tubig. So, Tapos yun ang mahirap sa magsasaka kung walang tubig. tubig lang. Tubig at mga sakit sa Palay. daming bantayan, daga, tapos uod. Oo. Pero sa every season, uod ba? Meron talagang uod? Meron, dapat alagaan sa pag-spray ng insecticide, fungicide. Profitable ba ang pagsasaka or may ginansya ba? Hindi ba lugi? Based sa experience ko, limang cropping, profitable siya pag maganda ang ani. Yung hindi Depende sa weather. hindi masyadong mainit, merong tubig, at hindi rin utang yung pangpuhunan sa pagsasaka ng palay. Ano yung mai-advise mo sa mga magsasaka? Ko sa pagsasaka ng palay, unang-una dapat mayroong sariling puhunan. Kasi kung nanghiram ka na ng pira para panggastos, para sa akin lugi talaga, kasi minsan hindi pareho yung harvest. Minsan mababa, minsan mataas. So mas maganda talaga pag sariling pira. Okay. Pangalawa, dapat focus sa pagsasaka. Yung palagi ka nagsusurvey sa area at inalagaan mo sa pagpatubig para maganda ang ani. Yung pangatlo, yun, dapat
makinarya. Kasi kung nang ka rin, nanghiram ka na rin or nagririnta, yun, bawas na din yun sa dagdag na din, Sa labor. din yun sa labor. Labor, So, yun, sariling pera, tapos focus sa pagsasaka, Trabahuin, survey, maigi, o trabahuin na maigi. Tapos, yung pangatlo, yun, may sariling makinarya. Makinarya. Oo, yun, Tulad ng anong makinarya? o yung mga turtle, Oo. o tractor, harvester. Oo. Sa mga malaking sakahan, yung pang business talaga. Oo. Kasi Pang business talaga. oo. Kasi pang business na yun pag meron ka ng mga 10 hektarya pataas. Oo. O hindi na yung No. pang sariling pagkain. Pagkain. Negosyo na yun. Yun po, yun lang ang masasabi ko. Okay. So, salamat sa pagpa-interview sa akin, bro. At alam nyo guys, itong kapatid ko, siya, ex-OFW. So, ngayon yung business niya, na lang siya, nag-manage ng sakahan, tapos nag-finance siya. So, yun lang ang may sasabi niya at advices. Okay, good luck yung gustong magsaka ng palay. Okay. Bye! Bye! Kuha! Yehey!